At ano ngayon? Lumapit si Douglas sa kanya, ang mga matay punong-puno ng galit at panunuya. Ang aking tito ay may kasintahan na. Hindi ka kayang paligayahin, kaya hindi mo matiis ang pag-iisa at lumabas para makipaglandian sa ibang lalaki? Talagang bulag si Lolo noon para ituring kang isang mabait at mahinhing babae. Samantalang isa ka lang palang walang kwentang babae. Nang marinig niyang idiniin pa ni Douglas ang pangalan ng kanyang lolo na may pang-aalipusta, hindi alam ni Shera kung saan siya kumuha ng lakas. Nakawala siya sa pagkakahawak ni Douglas at isang malakas na sampal ang bumagsak sa gwapong mukha nito. Ang isang sampal na yon ang tuluyang nagwasak sa natitirang awa at pagsisisi ni Douglas para kay Shera. Sa matinding galit agad niyang isinunggaban ang manipis at maputing leeg nito. Namutok ang mga ugat sa kanyang noo habang galit na nakatitig sa babae. Mukhang mayaman ang banyagang lalaking yun ah. Napaligaya ka niya ng husto kaya hindi mo na kailangan magpaliwanag. Natawa si Shera sa sobrang galit. May sumidhing kirot sa kanyang lalamunan at nalasahan niya ang dugo sa kanyang bibig. Kung hindi lang dahil sa nangyaring ito ngayon, hindi niya malalaman kung gaano kakinang ang kasamaan ni Douglas. Nakakahiya, nakakasuka. Parang nabuksan ng kanyang mga mata sa tunay na kulay nito. Isang buwan lang ang nakalipas. Lumuhod si Douglas sa harapan niya at nagmakaawang bumalik siya dito. At pagkalipas ng isang buwan, pinabayaan niyang mabuntis si Evelina. Hanggang ngayon, ang coat ni Evelina ay nasa kwarto pa rin nilang dalawa. At ngayon, siya pang may ganang dungisan ng kanyang dangal? Oo, sabihin na natin nakipagtalik ako sa ibang lalaki. Anong magagawa mo? May hapdi at galit ang pilit ng ngiti ni Shera habang maringing nakatingin sa asawa. Ipinangako ko lang kay Lola na pananatilihin kong kasal na ito. Pero kung sinong gusto kong makasama sa kama, kalayaan ko yon. Ikaw lang ba ang kaya magloko? Kaya ko rin. Diretso niyang sinabi ang mga salitang siguradong hindi nito kayang tanggapin. Ngunit sa likod ng kanyang namumulang mga mata, may mas matinding emosyon, matinding puot at matinding lungkot. Gusto sanang sakali ni Douglas si Shera hanggang sa mawalan ito ng malay. Pero nang magtamang kanilang mga mata, bigla niyang naramdamang nangihinang kanyang mga kamay. Hindi niya magawang idiin ang kanyang kapit sa kanyang paanan, naroon ang basag na wedding photo. Isang saglit lang at nakita niyang muli ang masayang tingin ni Shera sa larawan. Ang babaeng nasa larawan at ang babaeng nasa harapan niya, ang isa tinalikuran niya. At nagmamahal sa kanya, ang isa galit na galit sa kanya. Dalawang magkasalungat na emosyon at sa loob lang ni 5 taon, sapat na parang babaeng minsang nagmahal sa kanya ng lubusan, ay maging isang estranghero, hindi na kailanman babalik. Na makita niyang biglang natigilan si Douglas. Wala nang pakialam si Shera kung ano pang iniisip nito. Walang emosyon siyang nagangat ng kamay at basta na lang pinahid ang dugo sa kanyang noo saka itinulak ito palayo. Kung hindi lang dahil sa pagmamakaawa ng matandang ginang, kailanman hindi siya lalapit kay Douglas. Isang hakbang siyang umatras saka napatingin si Douglas sa kanyang dibdib. Tila may iniisip ng malalim. Ang dugo mula sa kamay ni Shera ay tumagos sa kanyang puting damit, pulang-pula at nakakakilabot. Bakit? Mariing hinawakan niyang muli ang balikat ni Shera at malamig na nagtanong. Bakit ayaw mo magsimulang muli kasama ko? Bakit? Dahan-dahang bumaling si Shera sa kanya. Wala ni anumang bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Para bang katawa-tawa ang tanong nito. Napatawa ito bigla, isang tawang puno ng pangungutya. Hanggang sa tumulong kanyang luha, mula pa sa simula, hindi mo ko minahal, niloko mo ko at patuloy na niloloko. Nung nagbuntis ako, tinulak mo ko para kay Evelina. Mula sa kama ng panganganak, pinadiretso mo ko sa kulungan. Hindi pa ba sapat ang mga ito para sagutin ang tanong mo kung bakit? O talagang makapalang mukha mong isipin na wala kang ginagawang masama? Matalim ang titig ni Douglas kay Shera. Parang nais niyang tignan, hindi lang ang mata nito kundi pati ang kaibuturan ng kanyang puso. Walang pag-aalinlangan siyang nagsalita. Shera, kung talagang mahal mo ko, wala nang halagang lahat na nangyari noon. Nakaraan na yon. Si Shera napatingin sa lalaki na hindi makapaniwala. At matapos ang mahabang sandali, napatawa siya ng mapait habang nanginginig ang kanyang balikat. Douglas, kung pinatay kong iyong mga magulang mo at winasak ang buhay, maintindihan mo kung bakit ako ganitong tratuhin. Kung bakit napakasama mo sa akin pero wala akong ginawang masama. Ang tanging pagkakamali ko lang ay ang mahalin ka. At napagbayaran ko na yon sa pinakamabigat at pinakamasakit na paraan sa buhay ko. Kailan kita niloko?
Paano mo nagawang pahirapan ako hanggang mamatay? Anong karapatan mong pahirapan ako? Ganun ka na ba talaga kagarapal para isipin ang ginawa mo sa akin ay wala lang ha? Matagal na hindi nagsalita si Douglas. Nang sa wakas ay nagsalita siya, may halong sakit ang kanyang tinig at hindi maiwasang iparating ang kanyang tunay na nararamdaman. Shera, gusto ko lang namang mahalin mo ko ulit. Sa halip na pilitin mo kong mahalin kang muli, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Natatawa si Shera na parang baliw at dahil sa dugo na bumabalot sa kanyang paningin, pilit niyang hinahanap ang kamay ng lalaki at inilagay ito sa kanyang leeg. Patayin mo ko. Ayoko na talagang mabuhay. Dahil sa patuloy na pagpapahirap mo sa akin, mas gugustuhin ko na lang na malagutan ng hininga sa mga kamay mo. Matapos ang 5 taong dilim sa kulungan, ang inaasam niyang imposible nang mahalin niya si Eros na pagtanto niyang mas malupit pang pagkakamaling yon kaysa sa ginawa niyang 5 taon nang nakalipas. Kapag ibinigay mong puso mo sa iba, pati buhay mo hindi na rin sa'yo. Paano niya makakayanan ng patuloy na paggawa ng mga maling desisyon? Paano ba siya nasadlak sa ganito kalalang mga damdamin? Napakakunting dahilan ang natitira para ipagpatuloy ang kanyang buhay at hindi na niya kayang lumaban pa. Wala nang nagmamahal sa kanya. Si Lola na pinipilit siyang ayusin ang relasyon nila ni Douglas ay may sakit. Ang kanyang biyanan ay plastic na nakikitungo sa kanya. Wala ang kanyang mga magulang na ikinakahiya din naman siya. Ang nag-iisa niyang kapatid ay isang ahas na gumapang sa kanyang asawa. At si Douglas naman ang asawang feeling walang ginawa ko hindi saktan siya at pahirapan. Tapos ang lalaking pinakamamahal niya, hindi niya maaring mahalin? Ang lupit ng buhay sa kanya. Sa harap ni Shera na nakapikit at naghihintay ng kamatayan na may ngiti sa kanyang labi, biglang napagtanto ni Douglas sa matinding sakit sa puso na hindi niya kayang gawin ito. Hindi niya kayang patayin ng babaeng nilalaman ng kanyang puso. Nakita niyang bumagsak at napahiya si Shera. Ilang taon nang nakakaraan, tulad ng nais niya. Ngunit hindi ito kasing tamis ng kanyang inakala. At ngayong nakikiusap nitong patayin na lang niya, lugmok na ito't labis nang nagdurusa. Ngunit bakit hindi siya masaya? Ngunit bakit siyang nagwagi? Ngunit hindi niya muling naibalik ang puso nito. Ano ang naging mali? Kung hindi mo ko kayang patayin, aalis na ako. Binuksan ni Shera ang kanyang mga mata. Ang hinihintay niyang kamatayan na hindi dumating. Napangisi na lang siya. Ang kanyang mga matay puno ng panghihinayang. Sa kadahan-dahang inalis ang kamay ni Douglas. Buhat sa kanyang leeg. Pumunta siya sa kinaroonan ng durog na larawan ng kasal nila. At sa kabila ng sakit, tinuwid ang kanyang likuran. Walang emosyon sa kanyang mukha nang siya'y lumakad palayo. Tahimik ngunit matatag. Nagulat si Douglas sa nakakasakit na pusong pagtatapat ni Shera. Hanggang sa makalabas ito ng pintuan. Saka lamang niya naalala na hindi pa niya napipilitang sabihin ni Shera ang pagkakakilanlan at pangalan ng lalaking nasa larawan. Walang problema. Kung mas gusto nitong tumakas, mas lalo niyang hindi to hayaang makawala. Hindi siya nagsisisi sa ginawa niyang pagtrato kay Shera. 5 taon nang nakalipas. Sa panahong yun, sunod-sunuran to sa kanya. Parang isang manikang walang buhay. Ngunit hindi niya inasahan na pagkalipas ng 5 taon, ang dating masunuring babae ay magiging matigas at matatag. Marangal at tahimik, ganap itong nagbago at ang pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sigla. Darating ang araw na isasantabi nitong lahat ng dignidad. Luluhod sa harapan niya, iiyak at magmamakaawang mahalin siya. Marahil sa oras na yun, saka lamang siya makakaramdam ng tunay na kasiyahan at kasapatan. Mahaba pang laban nila ni Shera at hindi siya si Douglas. Kung hindi yun mangyayari. Sa biyahe pa uwi sakay ng taxi, nakatanggap si Shera ng ilang voice messages mula kay Gabriel. Shera, tulog ka na ba? Ang matamis at inosenteng tinig ng batay bahagyang nagbigay liwanag sa kanyang malungkot na mga mata. Napatingin siya sa rearview mirror at napagtanto maputla at duguan ng kanyang muka. Kung magsusuot siya ng puting bestida, maaari na siyang gumanap bilang sadako ng walang make-up. Matagal ng palihim na sinusulyapan siya ng driver at sa wakas ay lakas loob na nagsalita. Nanginginig ang boses. Miss, ninakawan ka ba? Gusto mo bang ihatid kita sa pulis? Okay lang po ako, salamat. Garal-galang tinig ni Shera. At kahit na sinubukan niyang linisin ang kanyang lamunan, hindi pa rin ito bumuti. Kaya't sa halip na nag-type na lang siya ng sagot para kay Gabriel. Hindi pa ako natutulog. Ikaw, bakit gising ka pa? Ang batang hindi natutulog ng maaga hindi tatangkad.
Hindi nagtagal nagsimula na rin magpadala ng text messages si Gabriel sa kanya. Nakatulog ako sa school kaninang hapon, kaya hindi pa ako inaantok ngayon. Nakuha kong unang pwesto sa exam. Nakalimutan na ba ni Cher ang pangako niya sa akin? Ang school dance. Siyempre hindi niya nakalimutan. Habang nagtatype ng sagot, lihim na nagbilang ng araw si Cher at hindi maiwasang makaramdam ng konting pagka-guilty. Kung tamang kanyang pagkakaalala, bukas na yata ang sayawan. Pero sa itsura niya, na parang si Sadako ngayon, kung tutuloy siya, baka takutin lang niyang ibang mga bata. Alam kong ikaw ang pinakamagaling, Shera. Ang saya sa tono ni Gabriel ay nadama niya sa bawat salita, kaya hindi napigilan ni Cher ang matawa. Ngunit sa hindi inaasahan na sagi niyang sugat at napasingap siya sa sakit, bigla nang niya alala ang isang mahalagang bagay. Kung hindi pupunta si Tito, pupuntahan ni Cher si Gabriel. Si Daddy naman walang oras na samahan ako. Bukod sa trabaho, palagi siyang kasama ni Tita Marlene kamakailan. Natigilan si Cher sa nabasang mensahe. Nakatitig sa screen ng ilang segundo na may komplikadong ekspresyon. Dahan-dahan niyang tinatype ang sagot niya. Kakagaling lang ni Miss Marlene sa ibang bansa, kaya marami pa siyang kailangang pag-adjustan. Normal lang na mas bigyan pansin siya ni Daddy. Bagamat ramdam niyang lungkot ni Gabriel sa mensahe, wala siyang magawa kundi subukang ilihis ang atensyon ng bata. Gabriel, may paborito ka bang kulay? First time ko itong sasayaw kasama ka. Kinakabahan ako. Ano kaya kung ikaw ang pumili ng isusuot ko? Agad namang natuon ang pansin ng bata at mabilis ang naging sagot sa kanya. Talaga? Pero sa totoo lang, bagay kay Sherang kahit na anong isuot niya. Siyempre makakarating ako sa bahay mga kalahating oras mula ngayon. Magpapalit ako ng damit at magpapadala ng litrato para sa'yo. Pagkababa ng telepono, binayaran ni Cher ang pamasahe sa taxi at bumalik sa apartment habang nakadinang kamay sa kanyang noo. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Maverick na nakabalot sa maliit niyang tuwalyang may disenyo ng dilaw na pato. Basa pang buhok na lalaki na kulay amber habang nakaupo sa sofa at abala sa pagguhit ng isang blueprint. Nang marinig ang pag-ikot ng susi sa pinto, agad na napalingon ng lalaki na may nakangiting muka. Ngunit sa sumunod na segundo, natigil ang kanyang ngiti at agad na nabitawan ang hawak na drawing board at lumapit sa kanya ng ilang hakbang. Kunot-nuot bakas ang pag-aalala sa gwapong muka. Shera, hindi mo ba sinabi napakaganda na seguridad dito sa bansa? Paano ka naman nanakawan? Nag-aalala nitong sabi. Ano, pinagsamantalahan ka ba? Ilan sila? Saan banda? Hindi ako ninakawan, hindi rin ako ginahasa. Huwag kang OA, kalimutan mo na. Sagot niya sa kanyang teacher na panay ang basa ng mga nobelang fictional, kaya utak nobela na rin. Sa pagbabalik niya sa pamilyar na paligid, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Para bang ngayon niya lang naramdaman ng matinding panghihina at hindi niya maintindihan kung paano pa siya nagawang makatakas mula sa lumang bahay. Agad na sinalo ni Maverick ang kanyang lupaypay na katawan at maingat siyang inihiga sa sofa. Kinuha nitong phone at nang madaling nagtanong, anong number ng emergency ambulance dito? Tumawag ka na ba sa pulis? Hindi na kailangan. Tanggi niya, mahinang sumandal si Shera sa una ng sofa at tinignan ang oras. Mabuti na lang at napag-usapan nila ni Gabriel ang kalahating oras ng palugit. 10 minuto para sa simpleng pag-aayos ng sugat at 20 minuto para sa isang mabilisang paliligo. Bakit? Napakunot ang noon ni Maverick. Nilapit ang kamay sa malamig na noon ni Shera at nagbulong sa sarili. Hindi naman siya nilalagnat. Bakit natulala sa takot? Anong gagawin ko? Baliw, sabi niya sa lalaki na bahagyang nakakunot ang noo. Sa halip na tulungan mo kong linisin at ayusin ang sugat ko. Para ka pang abnormal dyan na bumubulong ng kung ano-ano. Napatingin si Maverick sa kanya, puno ng awat bahagyang panghihinayang. Napailing ito bago tumayo upang hanapin ang first aid kit. Sa tingin niya si Shera ay maliit at mukhang kaawa-awa. Kung gugustuhin nito, maaaring itong gamitin ng pagiging babae upang makakuha ng higit pang pag-aruga mula sa iba. Ngunit sa halip na pakatigas ng ulit masyadong mataas ang pride nito. Talagang kakaiba. Kung ibang babae lang nasa ganong kalagayan, tsak nasisigaw at dadaing siya. Dahil sa sugat na yon, pero si Shera parang walang nararamdaman. Nagkatubili pa siyang humingi ng tulong sa kanya. Kaya naman nalungkot siya habang pinagmamasdan ito. Kahit na marami na silang napag-usapan sa internet bago siya pumunta sa Pilipinas. Ang makita si Shera ng personal ay mas nakakaantig kaysa sa inaasahan niya. Kung magpapatuloy ito, hindi pa rin siya kung makakayang tuparin niyang hiling ni Marlene. Ilang sandali pa bumalik siya na may dalang kahon ng gamot. Alam ni Shera na siguradong mukhang kahabag-habag siya ngayon. Kaya kinuha niya ang isang basang tuwalya at marahang pinunasan ng sugat, umaasang kahit na paano hindi siya pandidirihan ni Maverick. Habang pinupunasan niya ito, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang pulso at marahang kinuhang basang tuwalya mula sa kanyang kamay. May bahid ng dugo ang puting towel, ngunit gumiti lang siya ng bahagya at humingi ng paumanhin.
Pasensya ka na, teacher. Bahagyang lumalim ang titig ni Maverick sa kanya at nanatiling kanyang tingin sa maganda, ngunit walang pakialam ng mukha ni Shera. Bago siya umiwas ang tingin matapos ng ilang segundo, hindi niya kayang titigan ng babaeng ito. Walang emosyon subalit may bahid ng lungkot sa mga mata. 10 minutong lumipas. Nakaupo si Shera na mukhang isang Indian dahil sa paraan ng pagkakapulupot ng benda sa kanyang ulo. Nakasimangot habang pinagmamasdan si Maverick na natatawa sa harapan niya. Sobrang OA naman ito. Reklamo niya habang hawak ang salamin at iniikot to upang tignan ang kanyang itsura. Hindi ba't sabi ko nang linisin ang sugat at lagyan ng 2 band-aid? No, paano mo basta-bastang kukwestiyonin ng aesthetic ng teacher mo? Salbahe ka talagang estudyante. Pinunasan ni Maverick ang kanyang luha habang patuloy na tumatawa. Sino bang nagsabing ayaw mong pumunta sa ospital? Hindi talaga ako sang-ayon sa pagiging pabaya mo sa sarili mo. Kaya itong munting parusa para sa'yo, huwag mo na akong bulahin. Inis na sagot ni Shera habang tinitignan ng orasan. Matapos magpasalamat, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto na parang isang ihip ng hangin. Pagbukas niya ng shower, ngumiti siya nang bahagya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Kahit na medyo maputla siya dahil sa pagkawala ng dugo, saglit siyang nag-alinlangan kung dapat bang ipakita ang ganitong itsura sa litrato. Pero kahit na maitago niya ito pansamantala, tsak na mapapansin pa rin ito ni Gabriel. Kinabukasan kapag nagkita sila, hindi ba't mas mag-aalala lang ang bata kung ganoon? Pagkatapos dumalo ni Eros sa huling cocktail party ng araw na yon, halos gabi nang siya ay bumalik sa kanyang tirahan. Nakasindi pang ilaw na silid ng bata, kaya tahimik siyang tumayo sa labas ng pinto sandali. Nang tuluyan nang mawala ang lamig sa kanyang katawan, dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Gabriel. Sa kamay na may disenyong kotse at bahagyang nakakunot ang noon nito habang mahimbing na natutulog, yakap ang unan, bahagyang yumuko si Eros at inayos ang kumot ng bata. Naisay patalikod na, hindi sinasadyang napansin niyang phone sa tabi ng kamang bahagyang nag-vibrate, kasamang paglitaw ng bagong mensahe sa WeChat. Abala siya sa trabaho sa araw-araw at hindi mahilig sa mga social media apps tulad ng WeChat, ngunit ang avatar na lumitaw sa screen ay nagbigay sa kanya ng dahilan para gumawa ng pagkakabukod. Pinulot niya ang phone at bumalik sa kanyang silid. Sa dilim, sinindihan niyang isang sigarilyo habang marahang hinihimas ng kanyang mahabang daliri ang screen. Sa screen si Sherin nakasuot na nakababatang tingnan ng aqua blue na damit. Nakaupo siya sa kama at may bahagyang nakabaluktot na tuhod na kanyang maputing binti bahagyang nakalantad sa lilay ng kanyang damit. Meron siyang maliwanag ng itit na ka-V sign ng kanyang kamay sa kamera. Tila walang anumang lungkot. Ang tanging kapintasan ng makapal na benda sa kanyang noo, bahagyang lumalim ang tingin ni Eros noon at bahagyang inuhit ng kanyang dalirang outline ng banda sa screen. Biglang lumitaw ang isa pang mensahe. Maganda ba? Saglit siyang natigilan bago dahan-dahang nag-type ng sagot. Oo, tumigil ka sa pagiging seryoso. Pinaghirapan ko tong bihisan, pero hindi mo malang ako pinuri. Sa malamig na liwanag ng screen, hindi mabasang ekspresyon sa gwapong mukha ng lalaki. Ilang saglit pa nag-type siya ng isang mensahe. Ano nangyari sa sugat mo? Wow, gaya na inasahan kay Gabriel. Matalas ang tanong at dire-diretsyong tumbok ang punto. Nakita ng batang kanyang sugat, sa pagkakalang si Gabriel yon, sumagot siya. Kinagat niyang kanyang ibabang labit mabilis na nag-isip ng mas kapani-paniwalang sagot. Aksidente ako nadapa habang naglalakad. Mukhang hindi pa ako gagaling bukas. Sigurado ka bang gusto mo pa rin ako maging dance partner mo? Gusto ko marinig ang totoo. Nakita ni Shera ang linyang iyon na lumitaw sa screen at napairap. Pakiramdam niya, hindi talaga magandang bagay ang sobrang talino ng bata. Kaya naman sinubukan niyang ilihis ang usapan. Naririnig kong kulog dito. Natatakot ka ba? Nakauwi na ba ang daddy mong maliit? Binugbog ka na naman ni Kuya Douglas? Siyempre hindi. Nanginginig ang puso ni Shera. Ano bang ginagawa mo ngayon? Hindi malang natinag si Eros at ginaya pang tono ni Gabriel. Isusumbong kita kay daddy. Wag naman, napakakatlabi si Shera. Nag-alinlangan habang nakatitig sa screen. Ayokong abalahin pa siya at hindi ko na rin siya maaring makita. Nagsimula siyang magduda kung naging masyadong malabong kanyang mensahe. Gabriel, tulog ka na ba? Talagang nagpapasalamat ako sa tulong mo sa paghahanap ng solusyon. Pero, hindi pa siya tapos magsalita nang biglang marinig ang marahang katok sa pinto. Pumasok si Maverick na may dalang mangkok ng mainit na tomato at egg noodles. Nakangiti na parang bisita. Shera, pinagluto kita ng noodles. Hoy, pwede bang magdamit ka na muna? Nakasimangot na sita niya sa lalaki. Napalingon siya kay Maverick nang biglang magtanggal ng tapis. Dahil sa pagkagulat, nadulas ang daliri ni Shera at walang nagawa kundi panoorin ang kanyang voice message na biglang lumipad palabas. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pakiramdam niya lumalalang kanyang sakit ng ulo. Sa kabilang dako, diretsyong tinapunan ni Eros ng matalim na tingin ng voice message at walang pag-alinlangang pinindot ito.
Dahil dito lalo pang nag-highlight ang biglaang paglihis ng tono sa huling bahagi ng mensahe. Ang mukha ni Eros ay kasing lamig ng tubig. Pinigil niya ang ningas ng sigarilyo bago tutuluyang itinapon. Napaisip siya tungkol sa unang bahagi ng sinabi nito at kung paano yun nauwi sa pabirong pagtatapos. Wala namang mali sa suot ko o baka naman uminit ang dugo ni Shera tuwing nakikita ako. Kaya natatakot siyang bigla na lang siyang tumalon sa bisig ko. Tinignan niya ng may pagdududang mangkok na noodles sa kamay ng lalaki tinapik ang mesa. Bilang hudyat na doon yun ilagay. Salamat, kakainin ko mamaya. Sa mapagmataas na ugali ni Mylene, inakala niya si Maverick ay isa ring batang mayamang hindi sanay sa kusina. Parang isang mahikang palabas, isa pang mangkok na mainit na noodles ang lumitaw mula sa likuran ni Maverick. Hinila niyang isang upuan at umupo sa harap ng mesa. Kumuha siya ng isang piraso ng noodles gamit ang chopstick at pinuri ang sarili. Isang beses ko lang natinignan ng recipe. Pero nakagawa na ako ng ganitong dekalidad na pagkain. Hindi matawaran ang aking galing. Naggalawang damdamin ni Shera at hindi napigilang magtanong, ngayon mo lang ba ito natutunan? Siyempre, tinaas ni Maverick ang kanyang kilay at tumingin sa kasama. Shera, ako ang lehitimong tagapagmana ng pamilya namin at isang tunay na marangal na binata. Kung araw-araw kailangan ko pang gawin ng ganitong maliliit na bagay, paano pa ako magiging pinakabatang maestro sa industriya? Bahagyang natigilan si Shera. Itinungong paningin sa mangkok na magkakaganyak sa noodles. Hindi sigurado kung sinadyang natutunan ni Maverick ang pagluluto para sa kanya. Nang makita ni Maverick hindi gaano naantig si Shera tulad ng inaasahan niya, kinagat niya ang kanyang chopsticks na may inis at binigyang diin. Oo, special kung pinag-aralan to para sa'yo. Bakit hindi ka lumuhod at pasalamatan ako kaagad? Ang hirap aralin yan, no? Muling bumalik sa normal ang dating tensyonadong hangin dahil pagbibida ng lalaki. Napatawa si Shera sa sarili dahil sa labis na pag-iisip. Matapos niyang tumango ng walang gana, ibinalik niya ang pansin sa kanyang phone. Nakita niyang may lumitaw pa ring mensahe mula sa kausap sa chat box. Kaya't nakaramdam siya ng konting ginhawa. Gabing-gabi na para sa isang bata sa mga oras na to. Baka nakatulog si Gabriel habang nagchat-chat at nakalimutang patayin ang phone. Naiwang nakabukas ang screen. Sa kasamang palad, huli na para i-unsend ang mensahe. Pinatay na lang ni Shera ang kanyang phone at may lungkot at tahimik na nagdasal na sana hindi na tumakita ni Gabriel pagising kinabukasan. Kinabukasan, paulit-ulit na tinanggihan ni Shera ang alok ni Maverick na samahan siya at nagpunta siya na mag-isa sa paaralan ni Gabriel sa takdang oras. Habang nasa biyahe, ilang beses na sinuri ang kanyang kasuotan. Bukod sa benda sa kanyang noo, maayos naman ang kabuuan niya. Sa tingin niya, hindi naman siya masyadong kahiya-hiya para kay Gabriel. Pagdating ng taxi sa harap ng paaralan, agad niya namukaan ang marangyang Hummer ni Eros sa gitna ng iba pang mamahaling sasakyan. Dahil dito, bahagyang bumagal ang kanyang kilos sa pagbaba ng sasakyan. Dinalaban ng driver ang sasakyang ito para ihatid si Gabriel ngayon. Isang malaking tandang pananong ang nabuo sa kanyang isipan. Naggalangan siyang lumapit sa sasakyan at hindi na malayang bumibigat ang kanyang mga hakbang. Sa loob ng sasakyan, masayang kumaway si Gabriel kay Shera. Mula sa likod ng hindi ganap na malinaw na salamin, sabit niyang inayos sa malit na korbata sa kanyang leeg at pilit na pinapaalis si Eros na tila sanay na ito na hindi kasamang ama. Daddy, papasok ako kasama ni Shera. Dapat ka nang pumasok sa trabaho. Sa upuan ng driver, bagyang tinaas ng matipunong lalaki ang kanyang paningin nang marinig ang boses ng bata. Tumitig siya sa papalapit na si Shera at na may maamong kagandahan at bahagyang lumaylay ang sulok ng kanyang manipis na labi sa isang hindi maipaliwanag ng ngiti. Hindi nais makita ni Shera ang lalaki. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kaya nang buksan ni Shera ang pinto ng sasakyan at niyakap ang masiglang batang bumaba, agad din niya nakita ng lalaki hindi dapat nandoon. Hindi siya nakapaghanda. Saglit siyang natigilan at napilitang magpakita ng peking ngiti. Tito, napansin ni Eros ang pilit ng ngiti ni Shera at bahagyang kumislap ang tuwa sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na paandarin ng sasakyan gaya ng inasahan niya, dahan-dahan niyang binunot ang susi tinayong sarili sa harapan niya. Gamit ang mahabang binti, ang payak niyang suot, isang pantalon at isang shirt ay perpektong bumagay sa kanya. Lalo pang pinatingkad ang marangal at malamig niyang aura. Kailanman at saan man, madali niya nakuha ang atensyon ng lahat sa paligid niya. Maling nagulong tibok ng puso ni Shera, kakaiba talagang pakiramdam niya kapag nasa paligid ng lalaki. Ito bang pag-ibig? Ganito ba ang nararamdaman ng taong umiibig?